nais ko po munang sabihin ulit sa inyo mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na suportahan syempre mga kababayan ito pong One Pacman Party List. Ayan, lagi ko naman po sinasabi na sana suportahan po natin ito sa darating na Mayo 12 kasi mga kababayan, sila po yung isa sa party list na makakatulong po ng gobyerno ni PBBM para pagsilbihan ang mga kababayang Pilipino po natin. Dahil alam naman po natin mga kababayan, bukod sa purpose, isa po ang One Pacman Party List mga kababayan sa talagang tumutulong sa mga kababayan po nating Pilipino. Especially pagdating sa pagbibigay ng libreng medicine, pre-lab procedure, pagbibigay ng libreng operasyon, pre-dialysis mga kababayan at pagligtas sa puso ng mga kababayang Pilipino po natin yung may mga sakit sa puso at pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga kababayang Pilipino po natin na pangarap na makapagtapos at kulang yung financial para makapag-aral. Isa po ang One Pacman Party List sa tumutulong po dyan, especially sa pagbibigay ng libreng trabaho syempre at pagbibigay ng financial aid. So sana suportahan po natin ang One Pacman Party List mga kababayan at isa rin po sila sa nakikita po natin na party list na tinututukan at tinitingnan yung kapakanan ng mga atletang Pilipino at inaalalayan po nila dahil ang pananaw nila, ang tagumpay ng mga atletang Pilipino ay tagumpay ng Pilipinas. So sana suportahan po natin yan. Ganun din yung mga senator po natin na tumatakbo sa pagkasenador mga kababayan sa ticket ni PBBM yung iba, and then yung iba naman mga kababayan ay napipisil at nakikita po natin na talagang ang intensyon ay tulungan ang administrasyon itong si PBBM. So sana suportahan po natin mga kababayan eto po mga kandidato pong ito sa darating na Mayo 12. Ganon din po ang One Pacman Party List. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon punta na po tayo dito sa mga topic na ito na talagang masasabi natin na konektado po ito sa pagsibat at pag-alis ni Duterte sa bansang Pilipinas mga kababayan at pagpunta po niya ng Hong Kong at baka nga mamaya mga kababayan pagsawa na siya magtago sa Hong Kong pumunta po siya ng China. Kasi nga naman mga kababayan, bakit ba biglaan yung pag-alis ni dating Pangulong Duterte? Bakit ba dahil doon sa pag-alis ni dating Pangulong Duterte ay nayanig mga kababayan ang social media ng Pilipinas? Kaya naman pala mga kababayan, ano bang petsa ngayon? 9, kahapon na 8. Kasi mga kababayan, ito 47 minutes pa lang na i-post ng People's Tonight. Hindi lang isang balita yan, 2 balita yung ipapakita ko sa inyo mga kababayan para i-confirm natin kung totoo nga ba ito or hindi. Kasi ayon po dito mga kababayan sa People's Tonight, basahin po natin. Ito daw. Inilabas ng International Criminal Court ICC ang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte nang Sabado, Marso 8, isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe niya patungong Hong Kong mula sa Ninoy Aquino International Airport or itong NAIA nitong Marso 7. So ibig sabihin mga kababayan, kaya pala umalis ng Pilipinas itong si Digong kasi natatakot na siya mga kababayan. At kaya pala biglaan yung pagsunod ni Sara Duterte kasi natunugan na nila, nalaman na nila na lumabas na yung arrest warrant mga kababayan kahapon lang, Marso 8. Kaya naman pala biglaan yung pag-alis at walang abiso at walang paalam at tahimik yung mga vlogger ni Digong. Yun naman pala mga kababayan lumabas na pala yung arrest warrant nitong si Duterte. At anytime mga kababayan, once na naibaba po ito sa Interpol, automatic mga kababayan kailangan gampanan ng Pilipinas yung pakikipag-ugnayan natin dito sa Interpol. Kailangan kasikasuhin ng bansang Pilipinas yung arrest warrant na ibabagsak ng Interpol sa DOJ mga kababayan. And then ang gagawin ng Department of Justice, pag-aaralan nila tapos ibababa nila sa ating mga law enforcer para arestuhin etong si dating Pangulong Duterte. Kaya naman pala biglaan yung pagsibat. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ayon sa mapapagkatiwalaang source, umalis daw etong si Duterte sa Davao City bandang alas 9 ng gabi ng Marso 6 patungo Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR 2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Kaya pala mga kababayan, 6 pa lang umalis na si Digong. Kasi siguro may nagtimbre sa kanila na Mr. Former President,
lalabas na ng A8 yung arrest warrant mo. Kailangan mo nang umalis dyan sa tahanan mo. Kung maaari, out of the country ka muna. Umalis ka muna ng bansang Pilipinas at magtago ka na muna sa pinakaligtas na lugar. Siguro ganon yung timbre na nakarating mga kababayan dito po kay Duterte. Kaya biglaan yung pag-aalsabalutan ng mag-amang ito. Ano po, biruin nyo, pagkalis ni Duterte ng asais mga kababayan, saktong sumunod yung kanyang anak. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo umaga ng Biyernes, Marso 7. Lumabas ang arrest warrant Marso 8, mga kababayan. So ibig sabihin, expected na nila na lalabas yung arrest warrant nitong si Digong mga kababayan ng A8. Ano po sasabi pa dito? Kasunod ng pagbabiral ng nasabing litrato ng dating Pangulo, napaulat na bumiyahe rin patungong Hong Kong Sabado ng umaga ang anak niyang si impeachment Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, sinundan ni Vice President yung kanyang tatay. Kasi nga mga kababayan, baka siguro kaya A8 umalis etong si Sara Duterte kasi kinonfirm pa nila kung talagang lumabas na yung arrest warrant. Ang problema dito mga kababayan, hindi lang isang news to dalawang news yung inihanda ko sa inyo para may supported documents tayo or article mga kababayan dito po sa sinasabi natin. So kaya siguro, yung mag-ama ay magkasunod na umalis kasi may arrest warrant na pala itong si Digong na lumabas galing po sa International Criminal Court at anytime pwedeng ibabayan sa Interpol. Ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Sa international news reports na nagkumpirmang nasa Hong Kong si Digong, sinabi nga kukumustahin nito ang mga Pilipino doon. Sinabi pa ng source, eto pa daw mga kababayan, sinabi pa ng source na ang Philippine National Police PNP ang magpapatupad ng arrest warrant sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization or etong Interpol. Wala pang opisyal na pahayag ang ICC tungkol sa warrant laban kay Digong as of posting. Si Digong ay nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpapatumba sa umano'y libu-libong katao kabilang ang drug personalities sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Una nang napaulat, nakasama rin sa iimbestigahan ng ICC si Vice President Sara matapos ituro ng dating pulis at self-proclaim Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa pagpapatupad umano ng malawakang pagpapatumba ng mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa lamang ito ng syudad ng Davao mga kababayan. So ibig sabihin, pwede na palang arestuhin anytime etong si dating Pangulong Duterte. Siguro mga kababayan, ibubulong ko na lang siguro mga kababayan, nakaramdam ng takot. Siguro mga kababayan nakaramdam ng takot kaya umisplok papuntang Hong Kong. At baka nga ang ending niyan mga kababayan, pagkatapos sa Hong Kong, isplok naman mga kababayan papuntang China. Ano po, at doon na magtatago etong si dating Pangulong Duterte. Yan ang sinasabi ko nung nasa hearing ang yayabang nyo. Nung nasa hearing mga kababayan ang yayabang nila, 'di ba? Ano yung sinasabi? Kahit pa akong pumunta dun. Diba yan yung sabi mga kababayan, kahit ako pa pumunta dun o gusto mo kinabukasan na lang pumunta na ako dun. Ngayon mga kababayan, anong ending? Wala, nagtatago na. Sabi ko naman sa inyo kasi mga kababayan, medyo na-advance lang kasi yung buwan. Medyo na-advance yung sinasabi natin sa inyo na baka magulat na lang tayo bandang December ay may maaaresto na. Pero mga kababayan, kita nyo, lumampas pa ng ilang buwan. Pero maganda dito, kung hindi man si Digong mahuhuli, baka naman kasama dun sa arrest warrant yung kalbo na tumatakbong senador. Pag naaresto yan, mga kababayan, di iyakan yung mga DD shit. Kaya pala ako'y nagtataka. Sa totoo lang mga kababayan, eto pala mga ito, kung iisipin po natin, nung umalis si Duterte ng asais, biruin nyo, asais pa umalis, wala man lang balita yung mga vlogger ni Digong. Wala man lang ipinupost yung Seminay. Bakit mga kababayan?
Kasi alam nila, may idea sila na anytime pag lumabas yung arrest warrant at etong si Digong ay walang kaalam-alam, maa-aresto po talaga yan. Kaya pala mga kababayan, tahimik yung mga yan. Eh di ba hindi nga nauubusan ng content? Yung mga yan, uti mo pag-utot nga ni Duterte, kung maaari, ibablog ng mga yan. Pero itong pagkakataong ito, aba tahimik yung mga vlogger. Kaya naman pala, malulungkot mga kababayan, yung mga yan kasi nga naman, totoo pala yung ICC. Yung sinasabi nila mga kababayan na walang jurisdiction, wag paniwalaan, walang katotohanan, totoo pala po. Dahil eto nga mga kababayan, mismong si Duterte, yung unang masasampulan, siguro sunod-sunod na yan. After kay Digong, ang sunod mga kababayan, etong sina Bato de la Rosa at yung mga pulis. Ano po na nahaharap sa matinding kaso dito po sa International Criminal Court. Anyway, mga kababayan, baka sabihin ng iba, Jake, fake news naman yan. Fake news naman itong sinasabi mo about dito sa arrest warrant versus Digong, inilabas na ng ICC. Meron ka bang patunay pa dyan? Bukod dyan, meron ka pa bang article? Eto mga kababayan, syempre hindi tayo mauubusan. Yan. Ano sabi dito mga kababayan sa Rappler? Sabi dito, ICC arrest warrant for Duterte out. Ibig sabihin lumabas na. Paano kayo ngayon? Paano kayo ngayon? Yung mga vlogger ni Digong dyan, idipensa nyo naman si Digong. Sabihan nyo na walang katotohanan etong mga balitang kumakalat na ito. Sabihin ninyo hindi aarestuhin si Duterte at bukas na bukas din pagkatapos ng meet and greet dyan sa Hong Kong ay uuwi din ng Pilipinas at hihintayin yung pagbabalik ng ICC. Diba mga kababayan? Pagtanggol nyo naman. Kala ko ba ang gagaling nyo? Pagtanggol nyo si Duterte ngayon. Sabi dito mga kababayan, na ito basahin natin ha. Yan yung source natin, inilipat ko na lamang po dito. Sabi dito, eto daw. Yan. ICC arrest warrant for Duterte out. Dalawang linggo na ang nakakalipas, nagkaroon ng balita na may paparating na warrant at kailangang maglagay ng plano sa pag-aresto ang PNP. Isang warrant of arrest ang inilabas ng International Criminal Court, ICC, laban sa dating Pangulo at Alkalde ng Davao City na si Rodrigo Duterte. Ayon sa mga pinagkukunan or yung mga yung mga source ng Rappler o sa Rappler, inilabas umano ang warrant noong Sabado ng umaga, Marso 8, oras sa Pilipinas, ngunit hindi pa ito independyenteng nabiberipika. Ang ICC ay walang ginawang opisyal na anunsyo at maaaring hindi kinakailangan mag-issue ng isa. Ibig sabihin mga kababayan, ang ginawa ng ICC sa paglalabas nila ng arrest warrant tahimik lang. Siguro mga kababayan, may nagtimbre lang talaga kay Duterte na mga kaalyado nila dyan sa gobyerno. Yan yung nakikita ko dyan mga kababayan. Yung mga nakakaalam nito, siguro itinimbre na agad kay Duterte na may lalabas na arrest warrant. Bilisan mo na. Umalis ka na dyan sa bahay mo. Kung maaari, ngayong asaes, bumatsi ka na. Kaya siguro mga kababayan, yun, lumipad na. Diba mga kababayan? Yung pala naman, ang ginawa ng ICC dito, tahimik. Kaso nga lang ang problema, may nag-splok. May nagsumbong kay Duterte. Alam nyo, dapat talaga yung nasa sa gobyerno ni PBBM, binabalasa yung iba dyan. Yung mga may loyalty pa rin, dapat nag-check nga dyan mga kababayan ng dapat naglo-loyalty check dyan sa gobyerno ni PBBM at yung mga maka-Duterte, pagtatanggalin na. Yun ang pinakamainam dyan. Kasi biruin nyo, eto mga mahalagang usapan, nakakarating pa kay Digong. Kaya yan tuloy, saglip na maaresto, nakakatakas, nakakasplok pa mga kababayan. Anyway, sabi pa dito, 2 linggo na ang nakalipas, nagkaroon ng balita na may paparating daw na arrest warrant at kailangan maglagay ng plano, ito daw pong PNP, Philippine National Police or itong PNP. Ang impormasyong iyon ay tila nag-leak sa kampo ni Duterte. Sinadya man o hindi ay hindi malinaw mga kababayan. Ibig sabihin may nag-leak. Kasi nga naman, pinaghahanda na itong PNP ng diskarte nila kung paano nila iaabot kay Duterte yung arrest warrant sabay aresto.
Kaso nga lang ang problema, siguro mga kababayan, doon sa mga nagpaplano mag-aresto kay Digong, may isa doon, 2 or 3 na nag-leak or nagbigay ng impormasyon kay dating Pangulong Duterte sa kampo niya. Kaya nakasplok etong si Duterte. Ano po sasabi pa dito? Ang isa pang source ay nagsabi ng aksyon ay magaganap sa Camp Crame at ang PNP ay inaasahang gaganap ng malaking papel. Ang isang indikasyon na darating ang warrant of arrest ayon sa isang source na may alam sa impormasyon ay ang tila consolidation of witnesses sa Daheg, Netherlands, mga kababayan. Tumanggi ang source na magpaliwanag. Ang pangalawang source ay binanggit ng mga ulat sa lupa ay nagsasabi na umalis si Duterte sa Davao patungong Maynila pasado alas 9 ng gabi noong Huwebes, Marso 6, mga kababayan, sa pamamagitan ng Flight Philippine Airlines PR2829 na dumating bago mag-11 ng gabi sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport. Biyernes na madaling araw, Marso 7, si Duterte at ang kanyang entourage ay nagtungo sa Terminal 3 at sumakay ng CX-912 flight papuntang Hong Kong, mga kababayan. So ibig sabihin, eto pong si Duterte, mga kababayan, talagang nakasplok na kasi may nagbalita sa kanya, may nagsumbong. Ano po, isa siguro doon sa mga nagpaplano. Kasi dapat talaga, mga kababayan, sa Camp Crame magaganap yan. Ano po, dapat pagpaplanuhan yan kung paano aarestuhin etong si Duterte. Kaso nga lang ang problema, bakit ba may mga tao na hindi talaga mapapagkatiwalaan? Yan kasi ang problema dyan. Bakit ba may mga tao na mas kinakampihan nila yung mali kaysa kampihan nila yung tama? Yan yung mahirap kasi, mga kababayan, dyan eh. Alam nyo ba, yung iba dyan na nagtatrabaho na maka-Duterte pa rin, pag may nakitang konting leak, mga kababayan, or konting balita na tatama na itong mga Duterte, abay gumagawa ng paraan para maisalba yung kanilang puon. Gumagawa ng paraan para maisalba itong si Duterte. Pero alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, isa yung maliwanag dito. Hindi ka aalis kung alam mong wala kang kasalanan. Eh ang problema dyan, bakit ka umalis? Bakit mas pinili mong sumibat at iwanan yung mga taga-suporta mo dito sa Pilipinas? Di ba, biruin nyo kung ang dahilan kasi niyan, bibilugin pa kasi ang taong bayan eh. Bibilugin pa tayo, bibilugin pa kayo ng mga taga-suporta ni Digong, especially yung mga kaalyado niya na katulad ni Panelo. Ano yung sabi ni Panelo, mga kababayan? Kaya daw umalis kasi may meet and greet. Kaya daw umalis kasi para daw magpasalamat doon sa mga taga-suporta ni Digong dyan daw po sa dyan sa Hong Kong. Pero ang totoo pala, mga kababayan, kaya pala umalis ay maaga pa lang nabalitaan na nalalabas yung arrest warrant ng March 8. Yan pala yung dahilan. Kita nyo kung gaano kayo nilinlang ng mga yan. Tingnan nyo kung gaano kayo pinaglololoko ng mga yan. May arrest warrant pala sasabihin na wala daw at ang dahilan ay may meet and greet. Wala daw katotohanan yung pagtatago ni Duterte at pag-iwas sa arrest warrant ng ICC. Pero yun pala ang katotohanan, mga kababayan, may arrest warrant pala talaga. Diba? Eto nga yung sinasabi natin eh. Eto na yung oras para kumanta si dating Pangulong Duterte ng kanta ng Chinese. Ano po, yung tono niya, mga kababayan, yung mga kayabangan niya doon sa doon sa camera, yung sinasabi niya, kahit bukas pupunta ako doon. Ngayon, nasa na? Wala. Nagtatago na, mga kababayan. Ayoko sabihin nagtatago pero parang gano'n na nga. Kasi saan ka ba naman nagkatala ha? Kung yan ay meet and greet, dapat aalis siya a 7. Or di kaya naman, kahit a 8, mga kababayan, kung yan ay meet and greet. At dapat maaga pa lang yan, mga 5 pa lang, ipinamamalita na yan ng mga vlogger ni Digong na pupunta si Digong ng Hong Kong. Pero nakakapagtaka dito, mga kababayan, palihim. Palihim yung pag-alis at pagtakas. Ayoko man sabihin pagtakas, pero yung palihim yung pag-alis ni Digong papuntang Hong Kong, ibig sabihin may tinataguan po talaga. Eh baka magulat na lang tayo, isang araw may team na sila, team tago. Ano po at ang kanilang first nominee walang iba kung hindi si Harry Roque. Harry Roque, sunod etong si Duterte at etong si Sara Duterte. Baka magtago na po yung mga yan.
Ano po kasi biruin nyo, ang lalakas ng loob nung una pero pagka naandya na, wala. Nga nga. So anyway mga kababayan, yan maliwanag ang balita ha. Ang arrest warrant po ni Duterte ay lumabas na. Ayon po dito sa Rappler at saka po sa People's Tonight. March 8 inilabas ang arrest warrant. So hintayin natin yung ibang balita patungkol po dyan mga kababayan. Pero ang maganda po dito, eto na yung panahon, eto na yung oras, mukhang magsasabay-sabay po ata ah. Kasi alam nyo pag na-aresto si Digong, malabo nang manalo yung kanyang mga senatorial, mga kababayan doon sa kanyang slate, sa kanyang ticket. Pag na-aresto dito si Digong mga kababayan, tapos sasabayan pa sa mga susunod na buwan ng trial or ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nga sila lalo. Ano po, sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, yung kadiliman at masama ay hindi po magtatagumpay sa kabutihan. Tandaan nyo po palagi yan. Noong mga panahon na sila ay nasa kapangyarihan, ang yayabang nila at ang tingin nila sa taong bayan ay parang manok lang. Na kapag ka nagustuhan mo o natripan mong ipatumba, ipapatumba mo anytime. Eto na ngayon. Akala kasi nila walang hustisya sa paglabag sa karapatang pantao pero hindi nila alam na may hustisya po para dyan. At lalo na mga kababayan, akala nila nagbibiro lang ang Pilipinas, nagbibiro lang ang ICC about po sa ginagawang investigasyon ng ICC hingil po sa mga kapalpakan itong si Digong. At ngayon mga kababayan, ito na yung panahon. Kung ito man ay mababalita, or iinit, ito pong usapin na ito, talagang dapat malaman ng sambayan ng Pilipino na kaya umalis si Duterte ng Pilipinas hindi para hindi para makipag-meet and greet doon sa mga OFW or kung gagawin man nila yan, iba yung agenda nila. Hindi talaga yan. Kung hindi, para takasan etong arrest warrant, nakakaharapin po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Po mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, magsilbing aral sana ito sa lahat ng politiko, especially yung mga nangangarap dyan na maging presidente, na sana kung kayo man ay magiging presidente someday, tingnan din ninyo yung karapatang pantao ng mga kababayang Pilipino po natin. Hanggat maaari, idaan nyo sa due process at huwag yung tutularan. Ito pong totoo at tunay na diktador.